Afternoon, si Radyo Man Lourdes po ito ng RMNDZ XL Manila. Sir Chat. Sir Chat, good afternoon. Magandang hapon po. Pasensya na ho. Pasensya na ho, sir. Pasensya na po. Oo. Opo. Ano po yung pinakahuling detalyeng pwede niyong maibigay sa amin sa kaso po ni Mary Jane? Kasi po magkaiba po yung usapin ng clemency kay Mary Jane at yung nangyari kanina na hearing na pagdinig sa kanya. Kasi magmula noong nakulong si Mary Jane, tapos nakaligtas siya sa death penalty noong 2015 dahil nga po sa matinding kampanya at ininimanda niya itong dalawang recruiter niya na ngayon actually nagdurusa na yan ng habang buhay sa ibang kaso din. Same iba naman na nagdemanda. So sa loob ng mahabang panahon na yan, mula noong 2015 hanggang sa ngayon, hindi nadidinig si Mary Jane sa kanyang testimonya laban doon sa dalawang nakakulong na sa ngayon. Kasi nakatulong yung pagdemanda niya para makaligtas sa kamatayan dahil hindi naman talaga siya yung nakasalanan. Illegal, siya kumbaga sa naging siya, biktima siya ng trafficking si Mary Jane. So sa pagkakataon yun, ito na yung panahon na for the first time sa loob ng napakahabang panahon. Kasi sa Indonesia, hindi siya binigyan ng ng pagkakataon. Dito sa Pilipinas, sinabi na ng korte sa Nueva Ecija na pa-testimonya niya yan, pero ang tagal-tagal. So ngayon, this is the first time na pwede na siyang mag-testimonya para ikwento paano siya biniktima ng dalawang ito. Okay. Bago ho yan, balikan ko ho yung hinihingi po ninyong unconditional freedom, clemency. At tingin nyo bakit hindi siya maibigay ng iisang taong may kapangyarihang maibigay ito, si Pangulong Marcos? Yun po nga po yung hindi namin maunawaan. Malinaw po naman sa napakahabang panahon, ibinigay na nga siya ng Indonesia dito. Wala talagang kasalanan, biktima ng trafficking. Iba pang usapin yung trafficking na case. Iba pa rin kasi walang kaso si Mary Jane dito sa Pilipinas. Kaya namin maintindihan kung bakit hindi siya palayain. Kumbaga sa nasa kamay lang ni Pangulong Marcos yung kumbaga salita lang, pirma lang, palayain niya yan. Makapalayaan siya. Pero hindi namin maintindihan kung bakit hindi siya mapalaya. Kaya tuloy-tuloy ang aming kampanya, tuloy-tuloy ang aming panawagan, kasama yung mga iba't ibang advocates, mga ibang taga-suporta. Siyempre, sa pangunguna po namin, talagang BBTU para mapalaya itong si Mary Jane Dilotat. Yung panawagan nga namin kay Presidente Marcos, wala naman po talagang dahilan para makulong siya at makulong pa siya ng matagal at mag-isa. Palayain na malalaki na yung mga anak. Makulong siya, napakaliit ng mga bata ngayon na laki ng mga binata. Yan ang pagkakataon. Si Nanay Celia, hindi na makalakad halos. Pero tuloy pa rin na pumupunta para suportahan nga at manawagan para mapalaya yung kanya. Sir Chat, ano po yung opinion po ninyo na may mga lumabas na sinasabi ng palasyo na hindi lang si Mary Jane yung may ganyang kaso at kung maibibigay agad yan kay Mary Jane, unfair din at dapat maibigay din sa ibang may apila na may kaugnayan sa illegal na droga ng mga nakakulong? Hindi na nga, wala nga ho siyang kasalanan. Biktima siya ng trafficking. Magkaibang usapin mo yun. Magkaibang usapin yun, Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa nilang black and white. Hindi usapin ng black and white yan, magkakaiba yan. Si Mary Jane ay biktima. Marami pa tayong mga kababayang na biktima din. Ang usapin pa nga kung tutuusin. Anong ginagawa ng gobyerno sa mga OFW pag nasa labas ng bansa? Ang daming problema kagaya ng mga nakukulong o nabibiktima. Puro papogi points lang yung ginagawa kaya wala pa uwi. Makailan nga lang yung gera, ang daming problema. Tama. Problema mga siper, walang trabaho sa Middle East. So marami yan, mga nakakulong. Pero si Mary Jane talagang napaka-special yung case niya kasi nga wala siyang kasalanan. Biktima siya ng trafficking. Itin-learn over na nga sa atin. Wala siyang kaso dito. At alam natin, kung walang kaso yung tao dito,
hindi ba dapat hindi na siya nakakulong? Ano po ang inyong mga susunod pang hakbang, Sir Chat? Alam ko may mga sulat na kayong pinadala, yung magulang, nagpadala na ng sulat, apila. Ano pa yung mga ibang means, ways na pwede niyong gawin para mas mapabilis itong mapansin ni Pangulong Marcos? Aliban po dun sa mga nabuong mga advocates para ilaban yung kanyang pagpapalaya kay Mary Jane, yung clemency, ipanawagan. Nanawagan din kami sa pandaigdigang dahil nga po ang pandaigdigang alyansa kami, naglunsad talaga ng kampanya yun, ulit at talagang muling binubuhay sa iba't ibang rehiyon na may chapter sa Migrant International sa usapin ng panawagan para mapalaya na talaga si Mary Jane. Isa na yon, isa na yung at marahil gagawa pa kami ng iba't iba pang mga aktibidad para sana naman magsoso na ma-report yung man lang President Marcos ma-report man lang sana na meron akong isang biktima na nagdusa ng walang kasalanan na napalaya ako. Napakaganda. Linawin ko yan, Sir Chat, no? Nais yung sana maihabol to para maidagdag sa report ni Pangulong Marcos na napalaya si Mary Jane, na napalaya niya na totally si Mary Jane. Hindi naman exactly gano'n, pero di ba sa pinasona pagre-report Tama, oo. ano bang ginawa mo? Isa ito sa good, di ba? Tama. Pwede mo isang taong walang kasalanan mapalaya. Nagdusa na yung halos 17 taon. Tapos alam naman natin na walang kasalanan kasi yung mismo nag-recruit sa kanya, yung nang-biktima sa kanya, sa kasalukuyan nakakulong na, nagsisilbi ng habang buhay. Sa parehong kagaya din, trafficking din at droga din. Ginawa si Mary Jane na biktima ng dalawang to. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na walang kasalanan si Mary Jane. Na biktima din siya. Sir Chat, sandali po, yung mga apila po ninyo at ng magulang, sorry sinagot ba to ng Malacanang through written or may ganun ba? Meron kaming mga pakikipag-usap minsan sa DOJ kasi last December lang ulit ako nakabalik ng Pilipinas. Opo. Nagsilbi dito sa migrante. Recently naabutan ko yung pakikipag-usap sa DOJ files. Yun yung aming naabutan na isa. Sila naman, accommodating naman sila kasi nag-file na kami ng appeal sa kanila para sa pagpapalaya. Pero yung Malacanang ang hanggang sa kasalukuyan, hindi direct yung sumasagot sa amin. Pero, sumagot man kayo sa hindi, lalawak at lalawak ang kampanya, darami at darami ang magpaparticipate. Hindi lang OFW, kundi iba't ibang sektor. Dahil malinaw naman po talaga walang kasal. Kumusta ho si Mary Jane, ang kanyang kalusugan, Sir Chat? Okay naman po siya. So far, okay siya. Kanina nga medyo naglunsad kami ng press con doon. Yes. Kasama namin iba't ibang sektor. Tsaka si Congressman Sara Ilago kanina, naglunsad kami doon. Medyo nagulat nga kami kasi medyo parang paranoid. Tinambakan ng napakaraming pulis. Dapat ang daming pulis. Parang itatakas namin yung nando sa loob. Hindi rin yun gusto namin ipakita yung aming suporta. Kaya naroon kami. So, kasama namin yung mga madre, mga pastor sa iba't ibang Pero ang daming hindi namin talaga nagawa yung aming gustong gawin sa harapan, magpakita ng suporta. Medyo sabi namin nagulat kami. Pinarahan natin. Yung paghahanda po niya para ho magbigay ng testimonya dito ho sa kasong estafa, human trafficking at illegal recruitment ng kanyang recruiters. So may mga abogado siya sa loob, hindi pa namin ulit nakausap. Hanggang sa ngayon, alam ko nag-hearing pa sila Kasi maghapon yan Maghapon na mangyayaring hearing at umpisa ng alas 9 ng umaga, probably mamaya-maya pa yung naratapos. Okay. Namin kung anong mangyayari after this, At siyempre, lalabas din naman yung ibabalita din naman namin. May press con ho ba after mamayang hapon or by next week para i-update kami sa nangyari, Sir Chat? Matapos next week na yun, baka magpalabas statement o press con. Depende po, update po namin kayo agad. Please. Nakakatanggap naman ho ako ng inyong mensahe. No po. Sir Chat,
Sa kabuuan, sa record ho ninyo, kumusta ho yung ating mga kababayang mga nasa piitan na may mga ganitong kaso or kahalintulad na kaso? Hindi naman kahalintulad na kaso, maraming iba't ibang kaso. Oo. Pero ang nakikita namin ang pattern ay yung pagtugon ng gobyerno ay talaga namang napakabagal. At parang namimili. Oo, Namimili. kasi before ako umuwi last year, may isang Pilipino na kasagasa pero nasagi lang niya. Pero inisumbong sa pulis. Ngayon, dahil naging documented siya nang mahuli siya, naungkat yung kaso. Yung palang matanda, nagsumbong sa pulis. Kinasuhan siya, kinulong ng 3 years, humingi kami ng tulong sa embahada, hindi tinulungan. Kami pa, hanap ng abogado. Okay. Nakalaya siya, doon sa Korea nangyari yan. Nakalaya siya, pero nakapagsilbi pa rin siya ng 3 taon. at Sabi nyo, mabagal ang tugon ng gobyerno at namimili ng mga kaso or tutulungan. Kalasan yan. Alam mo, magaling lang itong DMW sa papugi. Hilig niya magpapugi. Pero sa totoo lang, yung DMW naman, hindi naman talaga sa services ng migrants yan eh. Ang DMW naman talaga, ang layunin niya, magbugaw ng mga OFW sa labas ng bansa. Maghanap ng market saan natin iluluwas yung maraming mamamayang Pilipino na walang trabaho sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas. So talagang ang tendensya ng mga Pilipino ay gumawa ng paraan para makawala sa kahirapan. At ginagawa ng gobyerno na yung kahirapan na yun, sinasamantala nila yan, kaya may labor export program. Ang labor export ng gobyerno, ang expression niyan sa praktika ng DMW, kasi dapat walang DMW kung walang labor export program ng gobyerno. Dahil nga walang trabaho, walang trabaho makakapagbigay ng desenteng buhay, so ang tendency ng mamamayang Pilipino, napaka-glamorous, di ba? Ng pag-abroad. Pag-abroad, parang, nag-abroad. Maganda yan. So ang tendency ng Pilipino talaga, lumabas 8,000 Filipinos ang lumalabas sa Pilipinas every day. Nag-abroad. Oo. So Sir Chat, hindi kayo sang-ayon sa mandato ng DMW and yung kanilang ginagawa parang self-serving, pambubugaw, sabi niyo kanina, hindi para sa security ng ating mga kababayan sa abroad. Sana kung talagang security yung security ng nila ang kailangan talaga trabaho dito sa Pilipinas, hindi naman sa labas. Naghahanap ng market. Napakalinaw naman nun, hindi nga kayo makapagbigay ng trabaho dito sa Pilipinas, kaya ang ginagawa nila, yan sa labas. Sabihin niyo, ang itsura kasi ng DMW ay mukha silang, mukhang yung, andito kami to help you. Yes, oo. Ito nga, nagsabi pa na pangarap nyo, nasa likod nyo yung gobyerno, natawa ko natawa ko kasi parang ginagawa nilang hitsura na walang gobyernong kinalaman sa paglabas ng OFW, yung political and economic condition, yung nag-global, kung bakit libo-libo yung lumalabas, kung may trabaho ba dito sa Pilipinas, kung maganda ba yung sahod, lalabas pa kami, hindi. Diba? Pero dahil wala nga halos hindi mapaaral ang anak, o hindi mo man lang maka-open, 695 ang pinakamataas na sahod ng manggagawa dito. Every. Okay. Sir Chat, opo. Ano po inyong mensahe sa mga manggagawa, sa ating mga kababayan, sa mga OFW, sir? Thank you. Ano po inyong nais iparating? Mag-organisa, magpakilos, magpukaw, magtayo ng mga organisasyon. Kasi walang magtatanggol sa atin, kundi ang sarili natin. Kaya dumarami ang migrante chapter sa labas ng bansa kasi inutil ang gobyerno ng Pilipinas. Sa pagtatanggol sa karapatan at kagalingan ng mga migrante Pilipino. Yun yung katotohanan. Sad to hear, Kasi totoo yan. Sir Chat, kami po ay patuloy na maikipag-ugnayan sa inyo at bigyan niyo po kami ng update kay Veloso. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Migrante International. Salamat, sir. Thank you. Salamat. DCXL Pulso ng Metro. Sige,